Pinangakuan ako ng kapatid ko na kikita daw ako ng 100,000 kada buwan. Sino ba naman ang aayaw sa ganong kalaking halaga? Makatapos lang daw ako ng isang taon ay makakapag-uwi na ako ng 1 milyon, pero nung nasa eroplano na ako ay iba na talaga ang aking pakiramdam na para bang hindi maganda ang mga mangyayari. Tawagin niyo na lang po akong Mayumi. Ang kwentong ito ay tungkol sa amin dalawa ng kapatid ko na nasa ibang bansa. At tawagin naman nating Marikit ang kanyang kapatid na nakapag-asawa ng ibang lahi at meron silang 4 na anak. Si Mayumi naman ay may asawa na rin pero wala pa silang anak at meron silang negosyo na pagtitinda ng mga street foods. Meron silang 2 pwesto at 2 tindera. Halos 10 taon na ang kanilang negosyo pero nung nagkaroon ng pandemic ay nagsarado ang isa. Kaya nagdesisyon ng asawa ni Mayumi na magtrabaho muna dahil nung panahon na yon ay malakas ang Grab food. Nakakasurvive naman ang kanilang pamilya hanggang sa tinawagan siya ng kanyang ate at tinanong kung gusto niya bang pumunta ng ibang bansa. Malaki daw kasi ang pwede niyang kitain na aabot ng 100,000 kada buwan kung makakapasok siya sa isang pabrika. Ipinangako din sa kanya na pagkatapos ng isang taon ay makakapag-uwi siya ng 1 milyon, kaya sige agad ang sagot ni Mayumi sa ate niya. Nagkasikaso agad si Mayumi ng dokumento at nagpadala naman sa kanya ng pera si Marikit, pero hindi sumapat ang perang binigay ni Marikit kaya gumawa ng paraan si Mayumi at nangutang dahil sa pag-aakala niya na malaki naman ang kanyang kikitain at makakabayad din siya agad. Pero nung malapit na ang araw ng pag-alis ni Mayumi ay bigla na lang siyang pinigilan ng kanyang asawa at sinabing meron siyang nararamdaman na hindi maganda. Basta wag na lang daw siyang tumuloy dahil nakakasurvive naman sila at magtiwala lang na matatapos din ang pandemic. Sumagot naman si Mayumi na susubukan niya lang ng 1 taon at kapag hindi maganda ang naging sitwasyon ay uuwi din siya agad. Sumagot naman ang kanyang asawa na kung sakaling hindi maganda ang maging sitwasyon ay magsabi agad para mabilhan siya agad ng tiket pa uwi ng Pilipinas. Ilang araw na lang bago ang kanyang flight ay nanaginip si Mayumi na iyak daw siya ng iyak sa bansang kanyang pinuntahan. Yung pakiramdam na sising-sisi siya pero hindi niya sinabi ito sa kanyang asawa dahil baka makadagdag pa sa kanyang pag-aalala. Hanggang sa dumating na ang araw ng pag-alis ni Mayumi at iyak pa rin ng iyak ang kanyang asawa. At paulit-ulit na sinabi ng asawa niya na kapag nahirapan ka magsabi ka lang agad dahil bibilang kita agad ng tiket para makauwi ka lang dito. Kung hindi lang talaga kapatid mo ang pupuntahan mo ay hindi talaga kita papayagang umalis. At habang nasa eroplano na si Mayumi ay dito niya naramdaman ang sobrang bigat na pakiramdam at iyak na lang siya ng iyak. Dumating na siya sa bansang kanyang pupuntahan at sinundo siya ng kanyang ate at ng buong pamilya nito. Pagsampa pa lang ni Mayumi sa sasakyan ay nagsalita na agad ang kanyang bayaw at sinabing bawal magsalita ng Tagalog, dapat English lang lahat. Kaya biglang nagtaka si Mayumi dahil marunong naman magtagalog ang mga anak ng ate niya. Hanggang sa makarating na sila sa bahay ng ate niya at hindi pa sila nakakatulog ay nagbubulyawan na ang mag-asawa. Bigla kasing nag-iba ang isip ng bayaw ni Mayumi at pinagbawalan siyang magtrabaho sa bansang yon. Sobrang kaba ni Mayumi at takot dahil ito ang unang pagkakataon na makita niyang galit ang kanyang bayaw. Kaya unang gabi pa lang ni Mayumi ay sobrang bigat na talaga hanggang sa kinabukasan ay hindi siya nagising sa alarm ng kanyang cellphone. Sinipa ng ate niya ang kanyang cellphone na nasa tabi ng ulo niya at sinabing sobrang ingay. Pagtingin ni Mayumi sa mukha ng ate niya ay sobra daw itong galit at buong linggo na yon ay nag-away ang ate niya pati ang kanyang bayaw. Naririnig din ni Mayumi na ang pinag-aawayan ng kanyang ate at ang asawa nito ay tungkol sa kanyang pagtatrabaho. Parang nagalit na rin kasi sa kanya ang kanyang ate kaya ang nasa isip ni Mayumi kung alam niya lang na magkakaganito ay hindi na sana siya tumuloy. Pero hindi pa rin binanggit ni Mayumi ang tungkol sa mga gulo sa kanyang asawa dahil ayaw niya pa rin itong mag-alala. Kaya nagsabi na lang si Mayumi sa kanyang ate na gusto niya na lang umuwi para matigil na ang kanilang pag-aaway pero hindi siya pinayagan. Si Marikit ang nagtrabaho at si Mayumi ay ginawa nilang kasambahay, tagalinis, tagalaba at tagaalaga sa kanilang mga anak. Paminsan-minsan ay nakakahanap naman siya ng extra income pero papuslit-puslit lang dahil bawal. Hanggang sa mabayaran na ni Mayumi ang naging utang niya sa Pilipinas at binigyan din siya ng pera ng kanyang ate kapalit ng paglilinis niya ng kanilang bahay at pag-aalaga sa kanyang mga pamangkin. Hindi nagtagal ay kumikita na rin ng malaki si Marikit kaya pinilit niya si Mayumi na ipagawa ang bahay na tinitirhan nito para pag uwi niya ay meron siyang naipundar. Sobrang pinagpapasalamat ko po at naa-appreciate ko ang lahat ng ginagawa ng ate ko para sa akin kaya gumagawa ako ng paraan para masuklian. Wala rin kasing tumatagal na katulong sa kanila dahil bukod sa paiba-iba ang timpla ng ugali ng ate ko ay wala rin katapusan ng trabaho sa kanila. Sa ngayon po ay huminto na sa trabaho ang ate ko kaya nahinto na rin ang pagpapagawa niya sa aming bahay. Kaya kahit gusto ko nang umuwi ng Pilipinas ay nagdadalawang isip pa rin ako dahil nakikita ko ang sitwasyon ng kapatid ko. Sobrang bastos kasi ng mga anak niya sa kanya at walang respeto. Kahit papano kasi ay nadadamayan ko siya sa mga pinagdadaanan niya sa sarili niyang pamilya. Hanggang dito na lang Ate Charis. At para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Kaya yun lang. Like, share para alam mo kung ano alam namin bukas. Bye-bye!